Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong May 21, 2013, isang normal na araw lamang ito para sa Filipinang si Joanne. Katulad ng kanya nakagawian, siya ay naligo, nagsuot ng damit at pagkatapos ay naglakad na siya papuntang McDonald's kung saan siya ay nagtatrabaho. Kinabukasan, ang kanyang walang buhay na katawan ay nakita at ang kalunos-lunos na nangyari sa kanya ay laman ng balita sa loob at labas ng Australia. Ating balikan ngayon ang kaawa-awang sinapit ng isa nating kababayan na si Joanne Canino Reither. Si Joanne Canino ay pinanganak noong 1985 sa bayan ng Baroy sa Lanao del Norte na makikita sa timog na bahagi ng Mindanao. Hindi nakilala ni Joanne ang kanyang ama dahil pinatay ito noong 1985. Siya ay merong 2 kapatid na lalaki at 4 na kapatid na babae, kaya sa hirap na kanilang sitwasyon, ipinadala si Joanne ng kanyang ina sa kanyang lola na nagmamay-ari ng Cocoa Plantation. Doon ay lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lolo't lola, pero nag-iba ang takbo ng kanyang buhay nang ang kanyang lolo ay namatay. Sa pagpanaw ng kanyang lolo, ang lola niya ay nahirapang mapatakbo ng maayos ang plantation, kaya napilitan ito na ipagbenta na lamang ang lupain. Ang hindi pagkakaroon ng buwanang kita ay naging problema ng kanyang lola, kaya ipinadala siya nito sa Cebu at doon ay pansamantala siyang inalagaan ng babaeng tinawag niyang Mama Linda. Ayon sa interview sa kanyang ina at kapatid ng isang news outlet, si Joanne ay inilarawan ng isang masipag, maraming pangarap sa buhay, at ang tanging kagustuhan nito ay maiahon sila sa kahirapan. Katulad ng ibang mga Pilipino na naghahanap ng magandang buhay, gamit ang kanyang determinasyon at lakas ng loob, umalis si Joanne sa Pilipinas at noong 2009 ay dumating siya sa Australia. Sa loob ng ilang taon, nagtrabaho si Joanne para masuportahan ang kanyang mga naiwang 6 na mga kapatid sa Pilipinas. Ang takbo ng kanyang buhay ay nagbago dahil noong 2011 ay nakilala niya ang Australianong chef na si Corey. Base sa interview kay Corey, nang makita niya si Joanne ay agad siyang nabighani at siya ay na-love at first sight. Inilarawan niya si Joanne na isang perfect package at ang ngiti nito ang nakatawag ng kanyang pansin. Kaya para makausap niya ang dalaga ay nagkumwari siyang nabangga niya ito. Ayon kay Corey, ang kanilang unang date ay hindi niya malilimutan dahil akala niya na ito ay hindi matutuloy dahil nagkasakit si Joanne. At para hindi na sila lumabas, niyaya niya ito sa kanyang bahay at doon ay nilutuan niya ito ng malinamnam na chicken and vegetable soup at binigyan niya din ito ng kumot para makapagpahinga ito ng maayos. Nang si Joanne ay tapos ng kumain, sila ay umupo sa sofa habang nanonood ng pelikula. Noong July 11, 2011, silang dalawa ay nagdesisyon na magsama na sa iisang bubong. Bukod sa kanyang trabaho sa McDonald's, si Joanne ay kumukuha din ng kursong hairdressing habang pinapadalhan ng pera ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang sitwasyon na ito ay naging mahirap para kay Joanne dahil hindi sapat ang pera na kinikita niya sa pagtatrabaho sa McDonald's para masuportahan ang kanyang pangangailangan habang sinusuportahan ang kanyang pamilya. 2 linggo pagkatapos sila magdesisyon na magsama, binilhan ni Corey ng ticket si Joanne papuntang Pilipinas para doon magpagamot dahil ang medical insurance nito sa trabaho ay hindi cover ang medical treatment na kailangan niya. Pero bago umalis si Joanne papuntang Pilipinas ay nag-propose sa kanya si Corey. Ayon sa interview, ang proposal ay nilarawan ni Corey na simple lamang. 2 linggo pagkatapos nito ay inihatid niya si Joanne sa Coolangatta Airport. Sa Pilipinas ay masayang ibinahagi ni Joanne ang balita na siya ay engaged na. At sa tulong ng kanyang kapatid na lalaki, pinlano na nila ang kasal.
Nang ang lahat ay ayos na noong October 2011, sinundan at dumating sa Pilipinas si Cory at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakilala niya ang malaking pamilya ng kanyang fiancé. Sa araw ng kanilang kasal, maraming tao ang dumating para magbigay ng kanilang pagbati sa kanilang pag-iisang dibdib. Nang matapos ang selebrasyon, bumalik si Cory sa Australia habang pinoproseso nila ang spousal visa at medical clearance ni Joanne. Ang akala nilang mabilis na proseso ay hindi nila inaasahan na magiging matagal dahil ito ay inabot ng 15 buwan. Ang nagpatagal sa proseso ay ang medical clearance ni Joanne dahil sa x-ray nito ay natuklasan ng doktor na siya ay may tuberculosis at kinailangan niyang sumailalim sa 6 na buwang gamutan. Siya ay nagpabalik-balik para dumaan sa napakaraming mga test at sa isang punto ay hindi na iwasan ni Cory na magduda sa tagal ng gamutan. Sa interview ay sinabi ni Cory na ang kanyang sahod bilang isang chef ay hindi sapat para sa kanyang pansariling gastusin sa Australia, sagutin ang mga gamot ni Joanne at pagpoproseso ng visa. Kaya ilang beses niyang inilihim sa kanyang asawa na minsan ay hindi na siya kumakain para lamang magkasya ang kanyang pera sa lahat ng kanilang mga gastusin. Ayon sa kanya, minsan ang laman lamang ng kanyang tiyan ay kape at gatas. Pagkatapos ng 6 na buwan na gamutan, nagkaroon na ng medical clearance si Joanne. At para makapunta siya ng Australia, si Cory ay humiram ng pera sa kanyang mga magulang para makabili siya ng ticket. Kahit naging mahirap ang kanilang pinagdaanan sa una, ginawa ni Cory ang lahat para maka-adjust ng maayos si Joanne sa buhay sa Australia bilang mag-asawa. Tinuruan niya itong mag-drive at nag-aral din si Joanne ng online course dahil gusto niyang pumasok sa university para maging isang nurse. Bukod doon ay nakakuha din siya ng trabaho sa malapit na Logan Central McDonald. Ang mag-asawa ay nangarap na isang araw ay gusto rin nilang bumili ng lupain sa Pilipinas para makapagpatayo sila ng bahay bakasyunan. Wala sa plano nila magkaroon ng anak pero nagulat sila nang kumpirmahin ng OBGYN sa kanila na si Joanne ay 8 weeks ng buntis. Sa ultrasound ay napakinggan nila ang heartbeat nito at ang fetus ay may haba na rin na 1 cm. Ang mag-asawa ay walang mapagsidla ng kanilang kasiyahan at kahit maaga pa para malaman ang kasarian nito, agad nila itong tinawag na Baby Camille dahil pareho nilang gustong magkaanak ng babae. At sa sobrang desperado nila na malaman ang kasarian nito, kinontak ni Joanne ang kanyang pinsan na may alam sa Chinese calendar predictor. Base di umano sa Chinese calendar, ipapanganak ni Joanne ang sanggol sa December at ito ay babae. Ang mag-asawa ay lalong nagalak pero ang kanilang mga pangarap ay agad matutuldukan. Noong May 21, isang normal na araw lamang ito para sa kanilang dalawa. Umalis si Cory para magtrabaho habang si Joanne naman ay naiwan kasama ang kanilang aso na si Alistar at pusa na tinatawag nilang Bubbles. Bandang 8:30 ng gabi, kahit hindi pa umuwi si Cory ay kinailangan na ni Joanne na umalis dahil ang kanyang shift sa Logan Central McDonald ay magsisimula na. Tinawagan niya ang kanyang asawa na siya ay aalis na sa kanilang bahay, sabay nagpaalam na siya sa kanyang aso at pusa. Pagkatapos ay tinahak na niya ang daan papuntang trabaho. Ang layo ng kanilang bahay sa kanyang pinagtatrabahuhang McDonald's ay 100 meters lamang. At kung lalakarin mo ito ay aabutin ka lamang ng 1 minuto at 24 na segundo. Sa loob ng maikling panahon na ito, si Joanne ay magiging biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Nang si Cory ay tapos na sa kanyang shift sa restaurant, agad siyang dumiretso sa McDonald para ibigay kay Joanne ang susi ng sasakyan upang hindi na ito maglakad pagtapos na itong magtrabaho. Pero ayon sa mga katrabaho ni Joanne ay hindi ito pumasok. Sa pag-aakala na ito ay nasa kanilang bahay, agad siyang umuwi pero hindi niya ito nakita. Kaya binaybay niya ang daan na lagi nitong nilalakaran papuntang trabaho. Nang hindi niya ito makontak at makita, inikot niya ang lugar malapit sa kanilang tinitirhan. Kinontak niya rin ang mga kaibigan nito sa Facebook pero lahat sila ay walang alam kung nasaan si Joanne. Pagkalipas ng halos 2 oras niyang paghahanap sa buntis niyang asawa, ay tumawag na siya sa mga otoridad para hingin ang tulong ng mga ito bandang 12:00 ng gabi.
Habang abalang naghahanap ang mga otoridad kay Joanne, isang residente na naninirahan sa isang subdivision ang nagulat at ang kanyang sigaw ang gumising sa ibang mga residente. Sa kanyang bakuran ay bumungad ang bangkay ng isang babae. Ayon dito, sa una ay akala niya na ito ay isang manikin lamang. Pero nang malapitan niya ito ay nagulat siya dahil ito ay bangkay pala ng isang babae. Ang kanyang mga kapitbahay ay nakaisyoso kaya bago pa man dumami ang mga tao, isa sa kanyang mga kapitbahay ang tinakpan ang bangkay ng kurtina at pagkatapos ay tumawag na sila sa mga otoridad. Habang naghihintay ng balita mula sa mga otoridad, ang kinatatakutan ni Corey ay nagkatotoo. 2 police officers ang kumatok sa kanyang bahay at ipinaalam ng mga ito na may nakitang bangkay ng isang babae sa subdivision na malapit sa kanilang lugar. Kahit gustong-gusto niyang makita ang bangkay ay hindi siya pinayagan dahil pinoproseso pa ng mga investigador ang crime scene. 3:00 ng hapon ay pinayagan na siya ng mga otoridad na makita ang bangkay. Ayon kay Corey, noong makita niya ang wala ng buhay na katawan ni Joanne, ay gumuho ang kanyang mundo at para na rin siyang namatay. Sa inisyal na investigasyon, si Joanne ay merong pang damit na pantaas pero ang kanyang puwetan at mga hita ay naka-exposed. May mga dugo rin na lumalabas mula sa pribadong parte ng kanyang katawan. Ang kanyang mukha na nakasubsob sa damo ay may mga marka ng sapatos na tila ito ay sinipa sa ulo at mukha ng paulit-ulit. Ang medical examiner ay may nakita ding marka na tila ito ay sinakal. Ang masamang balita ay agad nakarating sa pamilya ni Joanne at ang isa sa kapatid nitong babae ay agad pinaghinalaan ang isang kaibigan ni Corey dahil minsan ay nabanggit di umano ni Joanne sa kanya na pinagbantaan nito ang kanyang buhay. Pero sa pagdaan ng mga araw, ang mga investigador ay napagtanto na ang nangyaring pag-atake at pagpatay kay Joanne ay itinuturing nilang isang random attack. Ibig sabihin, ang taong gumawa nito sa kanya ay hindi pinlano ang krimen. Bagkus, si Joanne ay nagkataon lamang na nasa parehong lugar ng salarin. Nang lumabas ang resulta ng autopsy report, nalaman ni Corey na ang kanyang asawa ay namatay sa marahas na paraan. Ito ay sinipa sa ulo at muka, pagkatapos ay ginahasa at hinila ito sa bakura ng isang subdivision. Nakalagay din sa report na ang salarin ay maaaring gumamit ng handle o ulo ng ice pick at 4 na beses nitong sinaksak ang ari ni Joanne habang siya ay buhay pa. Nang ito ay kontento na, sinakal niya ang kaawa-awang buntis at iniwan itong nag-aagaw buhay na nakasubsob sa damuhan. Ang mga otoridad ay inikot ang lahat ng mga establishmento para makakuha sila ng clue kung sino ang maaaring gumawa nito kay Joanne. At pagkalipas ng 11 araw, dinampot nila ang 18 taong gulang na si Andrew Michael Burke matapos nilang makita ito na naglalakad sa parehong lugar kung saan dumadaan si Joanne papunta sa kanyang trabaho. Nang parehong gabi na pinatay si Joanne, bandang 8:21 ng gabi ng May 21, nahagip sa CCTV si Michael kasama ang kanyang mga kaibigan. Makikita sa footage ang lasing na si Michael na paikot-ikot sa kalsada ng Logan Central dahil naghahanap ang mga ito ng sasakyan na maaari nilang nakawin. Sa anggulong ito ay makikita naman si Michael na pupunta sa 7-Eleven kung saan nagnakaw ito ng isang screwdriver. Wala pang ilang minuto pagkatapos nito ay gagamitin niya ang parehong screwdriver kay Joanne. Agad siyang sinampahan ng kasong murder sa pagkamatay ni Joanne at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang mga kapamilya, kaibigan at ibang mga tao ay dumalo sa lamin ni Joanne na ginanap sa St. Paul Catholic Church sa Woodridge, Brisbane at karamihan sa kanila ay nagsuot ng mga damit na kulay purple na paboritong kulay ni Joanne. Sa pinagsama-samang donasyon, nakalikom ng halagang 16,000 Australian dollars si Corey at ito ang ginamit niya para maiuwi ang labi ni Joanne sa Pilipinas. Sa report ng Courier Mail na napublish noong September 2014 sa Australia, ibinunyag ni Corey na pagkatapos siyang mabigyan at mapatayuan ang kanyang mag-ina ng desenteng libingan, isang dagok ang kanyang naranasan sa kamay mismo ng mga taong itinuring na niyang pamilya. Sa report ay ibinahagi niya kung gaano siya niloko at hinututan ng pamilya ni Joanne ng tumataginting na 250,000 Australian dollars o 9 million pesos noong 2014.
Dahil sa inflation, ang halagang ito ay nagkakahalaga ngayon ng 12 million pesos. Ayon sa Australiano, nang mailibing na ang kanyang mag-ina, ang natitirang pera ay gusto niyang gamitin para ipagawa ang bahay ng ina ni Joanne dahil ito ay walang banyo at kusina. Pero nang ang plano ay ibinahagi niya sa mga ito, nakumbinsi siya ng mga ito na sa halip na ipagawa ang bahay, ay pagawa na lamang ito ng bagong bahay. Sa loob ng isang linggo, ang natitirang pera sa 16,000 Australian dollars ay naubos dahil bukod sa pagpapagawa ng bahay, ay binilhan din niya ang kanyang biyenan ng babuyan. Nagbalak din siya na bumili ng property sa Baroy para kalaunan ay makalipat siya sa Pilipinas dahil sa murang pamumuhay doon kumpara sa Australia. Nang malaman ito ng kanyang bayaw, ay voluntaryo siyang binigyan ito ng lupa at voluntaryo din itong nagsabi na siya na ang mamamahala sa pinapatayo nitong bahay. Kaya nagkaroon sila ng usapan na siya ay magbibigay ng pera buwan-buwan hanggang matapos ang pinapagawa niya sa property. Pero nang bumalik siya noong January 2014 sa Pilipinas, ang akala niyang bahay na maaari niyang maging bahay bakasyunan ay hindi lamang tapos. Bagkus, nadiskubre niya na wala pa itong pundasyon. Lumalabas na ang kanyang pera na ipinapadala buwan-buwan ay ginamit pala ng kapatid ni Joanne para sa sarili nitong interes. Gamit ang kanyang pera, bumili ito ng babuyan, nagpatayo ng karagdagang kwarto at kusina sa sarili niyang bahay at nakapagpatayo din ito ng sarili niyang gym. Ang ginawa ng kanyang bayaw ay hindi niya nagustuhan dahil para kay Corey, itinuring na niya ang mga ito na parang sarili niyang pamilya. Tinangka niyang kausapin ang kanyang bayaw pero ito ay bigla na lamang sumigaw at binunot nito ang kanyang baril. Nagpaputok ito ng ilang beses para takutin siya at sa kanyang takot ay wala siyang nagawa kundi umalis ng Pilipinas at bumalik sa Canada kung saan nakatira ang halos lahat ng kanyang mga kapamilya. Sa trauma na naranasan niya sa Australia at Pilipinas, mas pinili na lamang ni Corey na manatili sa Canada kasama ang kanyang mga kapamilya. Ayon sa ulat, bumalik lamang siya sa Australia noong July 2016 kung kailan nagsimula ang paglilitis. Tatlong taon pagkatapos patayin si Joanne, nagsimula ang paglilitis at sa unang araw ng trial, nag-plead si Burke ng not guilty. Sa korte ay tinangkang ilihis at ibaling ng abogado ni Burke ang sisi sa lalaking nakakita sa bangkay ni Joanne. Ibinunyag nila na ang DNA nito ay nakita sa medyas ng lalaking nagmamay-ari ng bakuran kung saan nakita ang bangkay ni Joanne. Sa depensa naman ng lalaki na nagngangalang Harris ay sinabi niya na hindi niya personal na kilala si Joanne. Sinang-ayunan din ito ng prosecutor dahil sinabi nila na maaaring kontaminado na ang lugar kung saan nakita ang bangkay ni Joanne bago pa man dumating ang mga investigador. Kaya ito ang magpapaliwanag kung bakit ang DNA ni Joanne ay nakita sa medyas ni Harris. Para mapatunayan na nahuli ng mga kapulisan ang tamang tao, iniharap ng prosecutor ang kanilang forensic pathologist na nagpatunay na nakita nila ang DNA ni Burke kay Joanne. Ipinakita din nila ang bandana na nakumpiska nila sa basurahan sa loob ng bahay ng girlfriend nito at gamit ang DNA test, ang dugo na nakita ay 100% kay Joanne. Nakakita din sila ng DNA ni Joanne sa sapatos ni Burke at pati ang mga marka ng sapatos sa mukha nito ay nakumpirmang parehong marka na makikita sa ilalim ng sapatos ni Burke. Ang paglilitis ay umabot ng halos 3 linggo at ang prosekusyon ay iniharap sa 14 na miyembro ng jury ang kanilang 62 witnesses. Ang mga karumal-dumal na detalye ay hindi naman nakayanang marinig ni Corey, kaya isang beses ay wala siyang nagawa kung hindi ang lumabas sa korte. Sa closing argument ng prosekusyon, ipinagdiinan nila na ang lahat ng ebidensya na nakita ng forensic team ay itinuturo na ang walang awang gumahasa ng bugbog at pumatay kay Joanne ay walang iba kung hindi si Burke. Idinagdag nila na sa laki nito ay walang laban ang maliit at buntis na si Joanne. Nakiusap sila sa jury na ang taong tulad ni Burke ay hindi na dapat pinapayagang magpagala-gala sa kalsada at makihalubilo sa publiko. Dahil sa isang iglap ay maaari nitong atakihin at ang mas malala ay patayin ang sino man na makasalubong nito
katulad ng nangyari kay Joanne. Sa lakas ng ebidensya na ipinakita ng prosekusyon, ang 21 taong gulang na si Burke ay pinatawa ng habang buhay na pagkakakulong na hindi bababa ng 20 taon. Dinagdagan din ito ng 14 na taon para sa ibang mga kaso na isinampa sa kanya. Sa kanyang victim impact statement na binasa niya sa harap ni Burke, sinabi ni Corey na ang pagkuha niya sa buhay ng kanyang mag-ina ay hindi gawain ng isang tao. Sinabi niya na silang dalawa ni Joanne ay ginawa ang lahat para mabuhay ng tahimik at mapayapa. Pero sa isang iglap, ang halimaw na tulad niya ay ninakaw ang lahat ng posibilidad na magkaroon siya ng magandang buhay kasama ang kanyang mag-ina. Sa kanyang huling salaysay, sinabi ni Corey na tinuruan siya ni Burke na magalit at magkaroon ng puot sa kanyang dibdib. Sa interview kay Corey, ibinahagi niya na siya ay masaya sa hatol at kahit mahirap isipin na hindi niya makakasama ang kanyang mag-ina, ay gagawin niya ang lahat para makapagsimulang muli. Ayon sa ulat, pagkatapos ng pagkamatay ni Joanne at hanggang natapos ang paglilitis, si Corey ay na-diagnose na may depression at postpartum stress disorder. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.